Matanong ko nga kayo mga kababayan, dapat ba nating pasalamatan si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte? Senador Christopher Bongo, ano yung sinasabi mong dapat kaming mga Pilipino ay tumanaw ng malaking utang ng loob at magpasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit? Dapat ba namin ipagpasalamat ang maramihang pagpatay niya sa mga Pilipino, ang malawakang mga nakawan sa gobyerno, ang pagsira sa kalikasan, ang pagkampi sa China? Dapat pa namin sa kanya ipagpasalamat yun? May yaya ka sa mga sinasabi mo. Senador Bongo, senador ka pa naman. Wala kaming dapat ipagpasalamat kay dating Pangulong Duterte dahil siya ang punot dulo lahat ng mga kaguluhan nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang malawakang fake news, ang malawakang disinformasyon at pagkahiwalay-hiwalay at pagkawatak-watak ng mga Pilipino dahil sa mga gawa niya. Yan ang napala ng Pilipino kay Duterte. Dapat lang siya mangulong sa dahig ng habang panahon. Ganon din dapat ang mga anak niya, managutin dapat sa batas sa mga ginagawa nila kawalangian laban sa bayan. Nahiyaya ka, Senador Bongo, sa mga sinasabi mo. Tama na, sobra na yung mga pagsasinungaling ninyo sa taong bayan. Tatang, may ipapakita ako sa iyo kung bakit nararapat lamang na saluduhan, pasalamatan natin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito yung video, Tatang, matauhan ka talaga. O ito, para doon sa troll na nag-comment sa akin, ay ipakita ko yung mga nagawa ni Digong. Pagkatapos kong sabihin to, magpakilala ka sa akin at ipapalamon ko ito sa iyo. Unang-una, nagdala ko ng listahan. Sa haba, hindi ko na isunulat lahat. Unang-una, pinalibing yung amo, ng ama ng amo ninyo sa libingan ng mga bayani. Pangalawa, ibinasura ang pagpapakulong kay Imelda. Pre-irrigation law. Dagdag pension sa mga SSS na 1,000. Bukana Bridge na inyong inangkin. Dubling sahod sa mga pulis. Dubling sahod sa mga armed forces. Dagdag sahod sa mga guro. Bagong kagamitan ng mga sundalo. Air Force at Navy. Clark Airport. Skyway Stage 3. Bulacan Airport. Manila, Nueva Ecija Rehabilitation. Kamot nung pandemic. 10 years validity ng driver's license. 10 years validity ng passport, 10 years validity ng seaman's book. Inaksyonan yung laglag bala sa NAIA. 563,000 na adik ang sumuko. Curfew sa mga kabataan. Nilinis ang Boracay. Nilinis ang Manila Bay at ginawang Dolomite Beach. Cebu Iconic Bridge. Binondo Bridge. Bagong tren ng MRT at LRT. Pinabayad si Lucio Tan ng 7.28 billion. Ngayon, tapos na ako. Ikaw naman. O ayan, Tatang, sampal sa pagmumukha mo kung ano ang tunay at kung ano yung nigawa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yung sinabi mong pinatay, Tatang, hindi ka ba nag-iisip? At alam mo yun kung bakit nangyayari yung patayan dahil sa mga adik na ang daming naapektuhan. Mga kabataan, no? Mas pinapaboran pa ba ninyo yung mga adik na pinapatay o yung mga inosenteng tao na pinatay na mga adik? Huwag kang mabubulag-bulagan, Tatang, at alam mo sa sarili mo mismo kung ano ang nagawa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At yung sinabi mong dapat mahiya si Senator Bongo, for what, Tatang? Hindi mo ba alam na si Senator Bongo na ang daming natulungan ng dahil sa Malasakit Center? Yan ba yung dapat na mahiya? Sa totoo lang, no, Tatang, kayo yung dapat na mahiya. No? Ano ba yung nagawa ninyo? No? Ipagmamalaki mo ba sa kapanahonan ni Pinoy na ang nagawa ay wangwang lang? No? At ngayon na administrasyon, ipagmamalaki mo ba na ang nagawa
ay pag-aangkin lang ng proyekto ng iba? So yung sinabi mong pagnanakaw sa dating administrasyon, no? Sa administrasyon ni Tatay Digong, takot silang magnakaw. Hindi katulad ng ngayon, ang mga magnanakaw kitang-kita. So, di ba? Yung kaibahan, yung dapat na mahiya kayo, yung bumabatikos kay Senator Bongo at sa dating presidente. Kaya kami, sa totoo lang, dapat naming pasalamatan ang dating presidente at syempre lalong-lalo na si Senator Bongo.